Okay, ito yung pangalawa natin, ano? Okay, doon tayo naputol kanina sa dito sa June 19, ipinanganak si Dr. Jose Rizal. So, yung Earth natin, yung Pilipinas, yung araw, yung Pilipinas o yung Earth, nakatutok siya doon sa center of Milky Way Galaxy nung ipinanganak siya. And then, umikot ito ng 35 beses, saka tumigil ang buhay ni Dr. Jose Rizal sa ibabaw ng lupain ng Pilipinas na sinasabing ni Dr. Jose Rizal na lupain ito ng ating Diyos, ano? So, dapat na irespeto natin ang kalooban ni Dr. Jose Rizal dahil yan yung pinapaliwanag niya, no? Na hindi yung bayan ang umiikot diyan, no? Ang umiikot diyan ay yung planeta o yung sinasabing Pilipinas. Okay? Ibig sabihin, nung nakaikot na yung nung 1896 bago siya mamatay, ito ang sinasabi niya, umiikot yung Pilipinas sa rehiyon ng araw. So pagdating naman ng timeline ng mga makabayan, ano, so yung mga makabayan 1898 na. So almost 2 years pagkatapos ni Dr. Jose Rizal mamatay, ay iba na ang umiikot dyan. Hindi na yung bansang Pilipinas, ano, itong bayan na ang umiikot dyan. Ang problema, hindi nga nila alam na nandito yung Pilipinas sa rehiyon ng araw. Ang akala nila yung Pilipinas ay pwede nilang i-manipulate na ganito ang nangyayari. Hindi tungkol sa pag-ikot ng panahon, ano? Hindi yung pag-ikot ng panahon dito sa ating bansa ang sinasabi ni Emilio Aguinaldo. Ang sinasabi ng kanyang mga tuta o yung sinasabing fraternity, iba sa paliwanag ni Dr. Jose Rizal. Yung ancestor ni Jose Rizal galing province and then pumunta dito sa bayan ng Pilipinas. At yung mga anak ng bayan noong June 12, 1898, gusto nila digma ang bayan. Ayaw nila ng pangalan ng Pilipinas dahil yun daw ibigay ng Kastila. Okay? So pagka binasa mo naman yung sulat ni Dr. Jose Rizal, fake news naman yung sinasabi nila. Inorganize nga ni Dr. Jose Rizal yung La Liga Pilipina. Yung pagtitipon ng lahat ng mga angkan ng mga Pilipino na ipinanganak sa bansang Pilipinas para magkaroon ng unity ng mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Yun yung sinasabing 3 star. Okay? So, dapat yung flag natin is more on astronomy. Ano? Kasi, hindi naman pwedeng sabihin mo na yung region of the sun ay lugar ng fraternity. So, dito sa flag natin, yung region of the sun ay triad ng fraternity na sila lang may kalayaan ng gusto nilang sabihin. Ano? So, hindi kanya nakasaysayan ni Dr. Jose Rizal na umikot-ikot lang sa mga inchik o sa mga Chinese mestizo o yung kasaysayan ng Pilipinas. Babalik doon sa China, pupunta dito, bawal sa China, pupunta dito. So, gusto nila ay trace of blood of ancestry. So, kung ang kasaysayan ni Dr. Jose Rizal ay by means of trace of blood of ancestry, dugo pala ni Rizal yung iikot-ikot dito. Kasi binago mo na yung kasaysayan, ayaw mong i-recognize na bansa ang pinaglalaban ni Dr. Jose Rizal na nasa rehiyon ng araw. Ang gusto mo, yung ancestors ng China ang iikot-ikot dito. So, hindi pwedeng ganyan na kapaliwanag mo na ako'y may bansa, isang mahalagang kayamanan yun sa rehiyon ng araw. Pagkatapos sasabihin mo, hindi Pilipino si Dr. Jose Rizal, Chinese yan. So hindi naman ni Dr. Jose Rizal ikinumpara yung kanyang nationality o yung kanyang bansa kahit sa Pilipinas o sa Diyos. So yan ay mali, ano? Isang bobo mangmang na Chinese historian yung nagsusulat ng kasaysayan, hindi para sa Pilipinas kundi para sa
ancestors ng China. Ano? So, yung pangdaraya, pangluluko, nagre-resulta yan ng pagka pinaniwalaan, buhay at kamatayan. Di ba? So, dito pa lang sa pag-iimbento ni Emilio Aguinaldo, na patayin itong, kasi ang nangyari dito, ito yung timeline ng 18, nagsimula noong, sabihin natin, nag-aral siya sa, huwag na lang muna itong birthday niya, pero kung isama na rin natin, para sa dito siya ipinanganak sa Pilipinas, okay, dito natin isama, sige. So, mula nung magpakabata siya, sabi ni Dr. C. Rizal, wala siyang ibang pinangarap kung hindi makita yung jewel of the sea. So, hanapin mo muna yung dagat bago mo hanapin yung jewel. Ganon pag naghahanap ng katuwiran. Sabi niya dito, okay, idugtong natin to. Sabi niya, ako ay may bansa, katulad yun sa perlas. So, huwag mo munang hanapin yung perlas. Hanapin mo muna yung dagat. Okay, ganoon pagka naghanap ng katuwiran. So, nasaan ba yung dagat? Okay. Pwede ba sabihin mo, private mo yun? Diba? Pwede ba sabihin mo, ikaw yung gumawa nun, lulo mo yun, dahil si Rizal, taga-China din. Sa lulo ko yun. Hindi ganoon paghahanap ng dagat. Huwag kang maghanap ng kamag-anakan mo. Hanapin mo muna yung dagat. Saan ba nakalagay yung dagat? O, diba? Sabi ni Dr. C. Rizal, ay wala naman yung dagat sa bansa, diba? Kasi nasa bansa na nga siya, bakit hahanapin niya pa yung bansa? Sabi niya, hanapin ko muna yung dagat. Okay. Kung aalis ako, hanapin ko muna yung dagat. Kung nasaan yung bansa ko. So dito, nasa bansa ka, hanapin mo, lulo mo sa China. At hindi mo muna titingnan itong dagat. Dito sa paragraph 1, kung alam mo ito, hindi ka mamimili dyan na, mas magandang piliin ko itong region of the sun. Na dito nakatira yung lulo ko. Kami ang founding father niyan. Kaya, baka nga itong lulo ko, kanila itong dagat na ito dahil kamag-anak ko si Rizal. So, itong Eden, Chinese garden yan ni Marcos. So, yung mga politicians natin, tinagbabasa ng history. Hanapin mo yung perlas, pag hinanap mo yung perlas, hanapin mo kamag-anakan mo sa China. Na hindi mo naintindihan itong line 1 and 2 ng paragraph 1. Yung perlas, hindi mo makikita sa Pilipinas. Diba? Sabi niya, makikita mo ang perlas sa dagat. Okay, nasaan daw yung dagat? Nasa silanganan. So, halimbawa, pinanganakan ng June 19, 1861, dapat alam mo ang silanganan. So, ito yung silanganan, kaharap natin, yung Pilipinas. Diba? Yung likod ay kanluran yun. So, hindi ito yung perlas. Perlas ng silanganan. Diba? So, ito silanganan. Nakaharap sa atin. Sa ngayon, madilim ito. Pag nag-ikot ito ngayon doon, saka siya magkakaroon ng bagong liwanag. Diba? So, ganun yan. So, nasa likod yung sikat ng araw, ang tinatamaan doon, yung kanluran. So, sa kanluran, wala naman sinabing perlas ng kanluran. Okay? So, pinaliliwanag dito na ang hinahanap ni Dr. C. Rizal na makita ng mga Pilipino, hindi ancestors ng China dito sa kalangitan o sa rehiyon ng araw. Ang nasa rehiyon ng araw ay unang-una yung karagatan na kung saan nakalagay ito sa isang planeta. Okay, may perlas daw doon. So, sino ba yung perlas? So, tatanungin mo na naman yung sarili mo. Sabihin mo na naman, hindi, si Kiyan yung perlas. Nabuhay ba si sa perlas? Lahim perlas pala itong si Kiyinan. Pwede ka mag-anak niya yung mga pusit.
yung mga nukos, yung mga sea urchins, kamag-anak niya. Kasi perlas, taga-dagat yan eh. So, paano mo hanapin yung ancestors ng China dito sa kalangitan, sa rehiyon ng araw? Diba? So, anyway, hindi mo pwedeng sabihin na yung ni Rizal, ancestor ni Rizal, founding father ng Philippines. Kung founding father siya ng Pilipinas, sa iyo na rin yung dagat, pati itong rehiyon ng araw. Ha? Sa iyo yung dagat, sa iyo na rin yung rehiyon ng araw. Pero pag binasa mo ang sulat ni Dr. Rizal, hindi naman niya isinuko yung rehiyon ng araw at saka bansa sa dugo niya. Sinabi niya siya ang sumuko sa Pilipinas. Sa Pilipinas mo anong hanapin mo bago yung dagat, bago yung ancestors mo o rehiyon ng araw. Nasaan ang Pilipinas? So ito yung kinaroroonan ng Pilipinas. No? Ilagay natin sa sinasabing star constellation chart para maintindihan natin na nasa langit tayo. Okay, walang mga bagay na wala sa langit. Lahat yan nasa langit. Okay? So ngayon yung lupa natin ay nasa langit. Nasa ilalim tayo ng kalangitan. Okay? Yun ang ibig sabihin yan. Kahit saan, sa background stars na yan, tingin natin, nasa ilalim tayo ng kalangitan. Okay? So, yung ibaba ay itong kalupaan. Gano'n natin sinisilip yung sinasabing kasaysayan. So, ngayon, itong mga revolutionalistang ito, ang hinahanap nila, ini-insist nila, ang Pilipinas ay bayan. Kasi dahil nga itong bugok na si Emilio Aguinaldo, pinalsify niya itong ni Ultimo Adios. Yung paragraph 1 to hanggang dito sa paragraph 14, no? Ay diyan galing yung national anthem ng Pilipinas. So, sa madaling sabi, nung patayin nila si Andres Bonifacio, di yata natin na-insert dito. Okay, naisulat po pala natin. Medyo hindi lang natin nakita agad. So ito ito yon. So sa madalit sabi, kung ang Pilipinas ay nasa rehiyon ng araw, so itapat natin itong Earth natin dito sa May 5, So ito yung eksaktong March, April, May. So since na ito ay June, sa pagitan nito ay 15. So May 5, i-adjust natin dito ang May 5. Nandito yung araw. So itong araw na ito, nandito siya. Nung si Dr. Rizal nung May 10, nung May 10, 1897, nandyan yung araw, nandito yung planeta. Nandito yung Pilipinas, nasa rehiyon ng araw. So, anong nangyari nung May 10, 1897? Si General Andres Bonifacio, na dapat ay siya ang maging pangalawang Pilipinong president after mamatay si Dr. Rizal, ay pinatay din. No? Siya ay co-founder ng Katipunan at yung kanyang kapatid idinamay na patayin. No? Yung sa pamamagitan ng tukhang na tinatawag nating extrajudicial killing. So, ang pumatay ay fraternity ng bayan o secret society ng Fujian Chinese na si Emilio Aguinaldo. Dahil pinaratangan si Andres Bonifacio ng sedition case. Ibig sabihin, inaagaw yung pamahalaan ni itong pinagbintangan ni Emilio Aguinaldo na inaagaw yung pamahalaan niya. So paano nga agawin ni Andres Bonifacio kay Emilio Aguinaldo yung pamahalaan niya? Wala pa siyang gobyerno. Ang gobyerno nga ni Emilio Aguinaldo
June 12, 1898. Kaya yung kwentong tanga nitong mga Insignato, yung na nagpapagulo sa Pilipinas. Paano mo paparatangan ng sedition case ito si Gat Andres Bonifacio? Ang pinaglalaban niya ay Pilipinas. Ang pinaglalaban naman nito ay bayan. Itong si Emilio Aguinaldo at si Dr. Jose Rizal, hindi na may panyang gawing kalahi niya sa Pujian. Kaya naging bayan ang Pilipinas dahil ayaw niyang tanggapin na ang Pilipinas ay bansa ng Pilipino. At ayaw niya ng pangalan ng Pilipinas, gusto niya ay bayan at silang mag-decide ng pangalan. Yan ang ibig sabihin bakit itong may ultimo adios ay may pagkakahawig, ano? Kasi halatang-halata mo naman na itong national anthem natin galing dito sa may ultimo adios. So nagkaroon lang siya ng substitution dito. Usually ang nakalagay dito ay bansang Pilipinas. Tapos may dilag ang dasal at awit sa paglanging minamahal. So dapat ganun, ano? So binago ni Emilio Aguinaldo at inalabas niya na kaya niya pinatay itong si Gat Andres Bonifacio at si Procopio dahil inaagaw niya yung pamahalaan ni Emilio Aguinaldo. Paano magkakaroon ng pamahalaan si Emilio Aguinaldo? Noong 1895 nga, kabisa di barangay siya. O kapitan del barrio. At yun namang tatay niya, ano naman ang Espanyol? Gobernador Silio o mayor ng Cavite. El Viejo. So, walang gobyerno si Emilio Aguinaldo tapos paparatangan siya ng sedition case. Di ba kalukuhan yung ginawa ni Emilio Aguinaldo? Wala naman sa gobyerno, magpaparatang siya ng sedition case. So, yun na isang masamang ginawa ni Emilio Aguinaldo, ano? So, nagpabricate lang ng kasaysayan itong si Emilio Aguinaldo na yung gobyerno niya ay revolutionary kasi nga ninakaw nila yung kasaysayan ni Dr. C. Rizal, no? Ginawa nilang kalahi nila. Kaya pag nakita mo dyan sa list of Chinese Filipino, si Emilio Aguinaldo ang nangunguna, sunod ay si Lacory Aquino, ano? So, ang binabanggit natin ay mga Pujian Chinese, ano? So, yun yung sinasabi, pinapalaya nila yung bayan. Okay, so, madalit sabi, di pa ito nangyayari. Okay. So, i-rename natin to Xi Jinping, founding of New China. So, kulayin natin ang pula para matandaan natin. So, sa makatuwid, yan ang dahilan kung bakit gusto ni Xi Jinping gustong gawing province ang Pilipinas dahil itong loko-lokong Pujian Chinese, nakapwa niya Pujian Chinese na si Emilio Aguinaldo at itong sila Aquino, sila yung gumawa ng sinasabing revolutionary. Gusto nilang i-align yung sarili nila kay Dr. Jose Rizal at gusto nilang mamatay para sa bayan. Kaya galing kay Emilio Aguinaldo, meron silang monumento. Si Marcos may monumento, galing din sa Southeast Coast of China. Si Ignacio Paua may monumento. General Yepe may monumento. Si Limahong may monumento. At yan ay itinulad nila kay Dr. Jose Rizal. So, yun din nila naintindihan na hindi si Dr. Jose Rizal namatay para sa pagkabayani o para sa monumento o sa ancestors ng China. Ang maliwanag na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, siya ay namatay para sa kanya bansa, at yung bansang yan ay nasa rehiyon ng araw. So yung rehiyon ng araw ay napakahalaga. At yan ang tinanggal ni Emilio Aguinaldo at ang ipinalit niya ay yung ancestors ng China, yung nandyan sa rehiyon ng araw at umiikot-ikot yun sa bayan papunta sa province. So hindi yun ang pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal na yung ancestors ng China yung magkaroon ng kalayaan,
So, ganyan tayo niluluko, ano. Kasi akala nila ay hindi natin naintindihan yung sinasabi ni Dr. C. Rizal. So, kaya dapat hindi natin kalimutan na ang gusto ni Dr. C. Rizal ay ang Pilipinas ang magkaroon ng kalayaan dyan sa rehiyon ng araw. Hindi yung ancestors ng China. No? So, paano magkakaroon ng sedition case, ano? Kaya yung pangluloko sa kapwa-tao, pag yun ay ating in-entertain, wala nga tayong dignidad sa ating kinaroroonan. Di natin alam yung sinasang-ayunan natin itong si Emilio Aguinaldo, porque siya ay Catholic. Kaya lang hindi niyo alam na yan pala ay People's Liberation Army ang labas. So, kasi align sila eh. Hindi niya sabi equality ng flag, ano? So, ito, alam natin na paanong kakasuhan yung gusto magkaroon ng bansa. So, ibig sabihin, gusto niyang gawing bayan ang Pilipinas, ano? Ganyan ang nangyari sa Revolution ng 1896. Ang pinaglalaban nila ay yung province nila at saka ancestors nila. Wala na silang pakialam sa dagat o sa rehiyon ng araw. Ang mahalaga, mayroon silang bayan. At si Dr. Rizal ipinanganak sa bayan tulad nila na ipinanganak din sa bayan. At ang nanganak sa kanila ay itong si Kayenan. Itong may hawak ng bulang ito, bulang kristal. Ginawa lang niyang bulang kristal itong buwan. Kasi kanila na yung rehiyon ng araw eh. Di ba? So, hindi ganyan ang history na Pilipinas na revolutionary, ano? So, may timeline din itong mga sabi nating witchcraft historians, ano? Saka meron din silang bagay mission, ano? So, pintay muna nila sila Dr. C. Rizal saka Sigat Andres Bonifacio, and then tinawag nilang sila ay martir, sila yung bayani, no? So, walang bayaning mamamatay tao, no? So, dapat ay si Emilio Aguinaldo ay tinudurog yung kanyang monumento, no? Dahil sa pagsisinungaling, maraming namatay na Pilipino, no? At ngayon, magkakagyera na, yung pa rin ang kanilang minimaintain na magkaroon ng bayaning inchik. So, ang pinaglalaban dito ni General Jefe, pinsa, ito ay kaibigang matalik ni Cory Aquino. Ay, ito ay promote naman ni, nitong si Lucio Tan, diyan sa Kiaong, na itong si General Jefe ay kamag-anak ni Rizal at bayani ng China. So, ganun tayong binubudol, ano? Kaya yung June 1898 na bayan ito ng province ng China o bayan ito ng ancestors ng China, maling flag yan, ano? Okay, so mali yan. Yun ay puro pang bubudol, no? So, 1898, raising of flag of bayan, the name of Pilipinas has been deleted at the Lupang Hinirang or national anthem. Instead, no, Chinese fraternity idolized to die and fought only for the name bayan na magiliw. Doon sa kanilang Communist Party of the Philippines, digma ang bayan daw kasi ang pagkakalam nila ay bayan ang Pilipinas, hindi Pilipinas. Oh. Ang lugar na kinaroonan nila ay bayan. Ayaw nilang magmahal sa bansa. So 1942, Hukbong Bayan is invented by Fraternity of Bayan. Battle of Yultong, CPP versus UN. Federation of Chinese Chamber of Commerce founded by Ramon Magsaysay. Tapos nagsimula yung UNCLOS 1 at UNCLOS 2, 1958 hanggang 1960. 1962 iminog ni itong si Macapagal, Estado Macapagal sa June 12, 1898 para ma-align na ang Pilipinas ay bayan at hindi Pilipinas. So 1964, inibento yung anak bayan ng isang Pujian Chinese na si Marisison. Si Marisison, okay, inibento rin yung bayan, 1969.
Okay, 1982, mayroong cross. Yun yung panahon na ang PDP Laban ay nag-merge, ano? Lakas at PDP Laban. 1983, August 21, August 21 to 1983. So, Benigno Aquino Jr., best friend of People's Liberation Army General General Sister Mercado Chunco, died at Manila International Airport. Surrendered his corpse to Lunita. No? So, nung mamatay si Aquino noong August 21, 1983, so, sinuko niya yung kanyang bangkay kay sa Lunita noong pitsa 31, taong 1983. Okay? Para i-align nila yung pamimiki nila sa kasaysayan, no? Kung gusto nila maging katulad ni Dr. Jose Rizal, sinuko naman yung bangkay ay sa Luneta. Si Dr. Jose Rizal, sinuko niya bansa, ang buhay niya ay sa bansang Pilipinas. So, baliktad na. So, ito yung mga timeline na mababasa nyo hanggang itsa 2023 at may mga iba pang mga kasaysayan na nasa pagitan niya na di na natin nilagay kasi di na kasya, no?